3 buwan na lang, 3 buwan na lang. At ang iyong SSS pensyon ay tataas. Hindi ito chismis, hindi ito pangako ng politiko, hindi ito hula. Ito ay opisyal, kinumpirma ng SSS mismo. At ang petsa ay nakatakda na, September 2026. Ang Tranche 2 ng SSS Pension Reform Program ay darating. At ang tanong na dapat mong sagutin ngayon ay ito. Alam mo ba kung magkano ang eksaktong dagdag sa iyong pensyon? At alam mo ba kung may mga kondisyon na maaaring hindi ka makasali? Dahil narito ang nakakaistambay na katotohanan, hindi lahat ng pensyonado ay automatikong makatatanggap ng dagdag. May mga requirements, may mga deadline, at kung hindi mo alam ang mga ito, maaaring manatili ang iyong pensyon sa lumang halaga kahit may increase na ang iba. Panoorin mo ito hanggang katapusan. Lahat ng kailangan mong malaman ay nandito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe ka na ngayon. I-click ang bell. Ang channel na ito ay para sa mga pensyonado at sa kanilang pamilya para lagi kayong may tamang impormasyon bago pa man huli ang lahat. Huwag hayaang mapalampas mo ang susunod na update na maaring magkahalaga ng libo-libong piso para sa inyo. Pakiusap, huwag kang umalis ng maaga dahil ang video na ito ay puno ng mga detalye na hindi mo mahahanap sa simpleng Facebook post o sa maikling balita. Ang eksaktong halaga ng dagdag, ang mga kondisyon at ang mga dapat mong gawin bago dumating ang September. Lahat ng ito ay nandito. At kung mayroon kang kamag-anak, kaibigan o kapitbahay na pensyonado ng SSS, i-share mo na ito sa kanila ngayon. Dahil ang impormasyong ito ay para sa kanila at baka sila ang mas mangailangan nito kaysa sa iyo. 3 buwan na lang, gamitin nating mabuti ang panahon na ito. Para sa mga bagong manonood, maligayang pagdating sa channel na ito. Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng pinaka-updated, pinakatumpak at pinakamadaling maintindihang impormasyon tungkol sa SSS, ang mga benepisyo, ang mga pagbabago sa patakaran, at ang mga update na direktang nakakaapekto sa buhay ng mga pensyonado at miyembro sa buong bansa. Ang lahat ng aming sinasabi ay base sa opisyal na pahayag ng SSS, sa Batas ng Republika ng Pilipinas, at sa mga verified na pinagkukunan. Hindi kami nagbibigay ng haka-haka, nagbibigay kami ng katotohanan. Kung gusto mong laging updated at laging handa, i-subscribe, i-like, at i-share, okay? Sisimulan na natin at pakiingatan ang bawat numero na aming sasabihin dahil ang mga numerong ito ay direktang nagpapakita kung gaano kalaki ang pagbabago sa iyong buhay. September 2026. Para sa mahigit 3 milyong pensyonado ng SSS, ang buwang iyon ay isang malaking sandali. Isang sandali na hinihintay ng marami. Isang sandali na may kasamang mas malaking numero sa kanilang monthly pension. Ang Tranche 2 ng SSS Pension Reform Program ay hindi na maaaring baligtarin. Ito ay nakatakda na, opisyal na, at ang epekto nito ay mararamdaman ng bawat pensyonado sa bansa. Pero huwag tayong magsaya ng walang kaalaman dahil ang mas mahalaga kaysa sa alam mong darating ang increase ay ang alam mo kung magkano, kung paano, at kung kasali ka ba talaga. Pag-usapan na nating lahat iyon. Ngayon, una sa lahat, pag-usapan natin ang buong picture. Kailangan nating maunawaan kung saan tayo nanggaling para lubos na maintindihan kung saan tayo pupunta. Noong 2025, isinagawa ng SSS ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng sistema, ang SSS Pension Reform Program. Ito ay isang 3 taong plano na magbibigay ng sunod-sunod na pagtaas sa monthly pension ng lahat ng kwalipikadong pensyonado. Ang plano ay nahahati sa 3 tranche, 3 yugto na bawat isa ay magbibigay ng karagdagang increase sa pensyon. Ang Tranche 1 ay nailunsad na noong September 2025. Sa Tranche 1 na iyon, ang mga retirement at disability pensioners ay nakatanggap ng 10% increase sa kanilang monthly pension. Ang mga death at survivor pensioners naman ay nakatanggap ng 5% increase. Para sa isang pensyonado na nakatanggap ng 3,000 bawat buwan noong Agosto 2025, noong dumating ang September 2025, ang kanilang pensyon ay naging 3,300. Iyon ang Tranche 1.
Ngayon ang Tranche 2 ay darating sa September 2026 at ito ay magbibigay ng isa pang 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% para sa death at survivor pensioners. Ibig sabihin, ang pensyonado na 3,300 na ang pensyon ngayon ay magiging 3,630 pagdating ng September 2026. At pagkatapos ng Tranche 3 sa September 2027, magiging 3,993 na ang kanilang pensyon mula 3,000 hanggang halos 4,000 sa loob ng 3 taon. Iyon ang SSS Pension Reform Program. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, ang eksaktong numero, dahil hindi pare-pareho ang dagdag para sa lahat. Ang halaga ng iyong dagdag ay depende sa iyong kasalukuyang pension amount, at ang iyong kasalukuyang pension amount ay depende sa iyong contribution history at sa iyong average monthly salary credit noong nagtatrabaho ka pa. Kaya narito ang mga halimbawa para mas malinaw. Halimbawa, numero 1, pensyonado na may 2,000 monthly pension ngayon. Ang 10% ng 2,000 ay 200. Kaya pagdating ng September 2026, ang kanilang pensyon ay magiging 2,200. Dagdag na 200 bawat buwan. Sa isang taon, 2,400 na dagdag. Halimbawa, numero 2, pensyonado na may 4,000 monthly pension ngayon. Ang 10% ng 4,000 ay 400. Kaya ang kanilang pensyon ay magiging 4,400 pagdating ng September 2026. Dagdag na 400 bawat buwan. Sa isang taon, 4,800 na dagdag. Halimbawa, numero 3, pensyonado na may 6,000 monthly pension ngayon. Ang 10% ng 6,000 ay 600. Kaya ang kanilang pensyon ay magiging 6,600 sa September 2026. Dagdag na 600 bawat buwan. Sa isang taon, 7,200 na dagdag. Para sa mga death at survivor pensioners, ang increase ay 5% lamang. Kaya kung ang iyong survivor pension ay 2,000 ngayon, ang dagdag ay 100 bawat buwan. Hindi kasing laki ng sa retirement pensioners, pero dagdag pa rin iyon. Ngayon, para malaman mo ang eksaktong dagdag sa iyo mismo, kailangan mong malaman ang iyong kasalukuyang monthly pension amount. Makikita ito sa iyong MySSS account o sa iyong pension payslip. Kunin ang iyong kasalukuyang pension amount, i-multiply sa 10%, at iyon ang iyong dagdag sa September 2026. Simple, malinaw at tiyak. Ngayon, narito ang bahagi na hindi alam ng marami. At ito ang bahagi na maaaring magpabago ng iyong sitwasyon. Hindi lahat ng pensyonado ay automatikong kasali sa Tranche 2 increase. May mga kondisyon na kailangan mong matugunan. Kondisyon numero 1, dapat kang aktibong pensyonado ng SSS. Ibig sabihin, dapat ay tumatanggap ka na ng regular na SSS pensyon sa oras na mag-implement ang Tranche 2. Kung hindi ka pa nagsimulang makatanggap ng pensyon bago mag-September 2026, maaaring hindi ka kasali sa unang batch ng increase. Pero kapag nagsimula ka ng makatanggap, ang bagong rate ang ilalapat sa iyo. Kondisyon numero 2, kailangan mong compliant sa ASOP. Ang Annual Confirmation of Pensioner o ASOP ay ang proseso ng pag-confirm na ikaw ay buhay pa at aktibong tumatanggap ng pensyon. Kung hindi ka compliant sa ACOP, maaaring isuspend ang iyong pensyon. At kung nakasuspend ang iyong pensyon, hindi ka makatatanggap ng dagdag na increase. Kondisyon numero 3, dapat ay updated ang iyong payment channel. Kung ang iyong bank account o e-wallet na nakatali sa iyong SSS pension ay hindi updated o may problema, maaaring hindi marating ng dagdag na bayad ang iyong kamay kahit nakapasok na ito sa sistema ng SSS. Kondisyon numero 4, walang pending na issue sa iyong SSS account. Kung mayroon kang outstanding loan na hindi binabayaran o kung mayroon kang pending na legal o administrative concern sa SSS, maaaring maapektuhan ang iyong pension disbursement. Naaalala mo ang sinabi namin sa simula ng video na hindi lahat ay automatikong makatatanggap? Ito ang dahilan. Kaya ang tamang tanong ay hindi lang magkano ang dagdag ko, kundi handa na ba ako para matanggap ang dagdag na iyon? Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang magpapabigla sa iyo. Hindi lang ang September 2026 increase ang mahalaga. Ang tunay na kapangyarihan ng SSS Pension Reform Program ay nasa kumulatibong epekto nito, ang kabuuang dagdag sa loob ng 3 taon.
Isipin natin ang isang pensyonado na nakatanggap ng 3,000 bawat buwan noong Agosto 2025 bago pa magsimula ang Pension Reform Program. Pagkatapos ng Tranche 1 noong September 2025, ang kanilang pensyon ay naging 3,300, dagdag na 300 bawat buwan. Pagkatapos ng Tranche 2 ngayong September 2026, ang kanilang pensyon ay magiging 3,630, karagdagang 330 bawat buwan. Pagkatapos ng Tranche 3 sa September 2027, ang kanilang pensyon ay magiging 3,993, karagdagang 363 bawat buwan. Sa kabuuan, mula 3,000 hanggang 3,993, yun ay 993 na nadagdag bawat buwan. Halos 1,000 piso bawat buwan na nadagdag mula sa orihinal na halaga. Sa isang taon, pagkatapos ng lahat ng tatlong tranche, iyon ay mahigit 11,900 na dagdag sa kanilang taunang kita. Para sa isang pensyonado na ang tanging kita ay ang SSS pension, iyon ay isang malaking pagbabago. Iyon ay mas maraming pagkain, mas maraming gamot, mas maraming dignidad, at ang lahat ng ito nang hindi nila kailangang gawin ang anumang espesyal. Kailangan lang nilang maging compliant, kailangan lang nilang manatiling aktibo sa sistema, at ang SSS ay gagawin ang natitirang trabaho. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang tanong na maaaring nasa isip mo. Kaya ba ito ng SSS? May pera ba para sa lahat ng ito? Ito ay isang lehitimong tanong at deserve kang sagutin ng tapat. Ang SSS mismo ay nagbigay ng opisyal na pahayag na ang Pension Reform Program ay financially sustainable. Ibig sabihin, sapat ang SSS fund para matugunan ang tatlong tranche ng increase nang hindi kailangang taasan ang contribution rates ng mga miyembro. Iyon ay isang napakahalagang punto. Hindi tataas ang iyong monthly SSS contributions dahil sa pension increase na ito. Ang increase ay pinondohan ng SSS mismo mula sa kanilang investments at reserves. Pero narito ang katotohanan na kailangang malaman ng lahat. Ang sustainability ng SSS Fund ay isang patuloy na hamon. Habang lumalaki ang bilang ng mga pensyonado at habang mas matagal na nabubuhay ang mga tao, mas malaki ang obligasyon ng SSS bawat taon. Ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho para pamahalaan ang kanilang pondo ng maayos sa pamamagitan ng maingat na investment at ng patuloy na pagpapalawak ng membership base. Pero ang mensahe para sa mga pensyonado ay malinaw. Ang Tranche 2 ay confirmed. Ito ay darating at ang SSS ay may pondo para dito. Kaya huwag mag-alala na baka hindi dumating ang dagdag. Darating iyon. Ang tanging kailangan mong tiyakin ay na ikaw ay nasa tamang posisyon para matanggap ito. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang bagay na nakakalungkot pero kailangan itong marinig. Sa bawat pagkakataon na may bagong benepisyo o increase ang SSS, palaging may mga pensyonado na hindi nakakatanggap. Hindi dahil hindi sila kwalipikado, hindi dahil may laban sa kanila ang SSS, kundi dahil sa mga simpleng bagay na hindi nila naayos. Isang pensyonado na hindi nakaalam na expired na ang kanyang payment account at ang dagdag ay pumunta sa isang account na hindi na niya ginagamit, naantala ang pera ng ilang buwan, isang lola na hindi nakagawa ng ACOP sa nakaraang taon dahil may sakit siya, at walang nakatulong sa kanya na pumunta sa SSS. Ang resulta, nakasuspend ang kanyang pensyon at noong dumating ang Tranche 1 increase, wala siyang natanggap. Isang pensyonado na may lumang address sa kanyang SSS records at ang mga abiso ng SSS ay hindi umabot sa kanya. Kaya hindi niya nalaman ang mga requirements at nang gusto na niyang kumilos, huli na siya. Ang mga kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ay nangyayari sa tunay na buhay, sa mga tunay na tao, sa mga taong katulad ng iyong lolo o lola. At ang layunin ng video na ito ay tiyaking hindi mangyayari iyon sa iyo o sa iyong pamilya. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na epekto ng pension increase na ito. Para sa maraming Pilipinong pamilya, ang SSS pension ng kanilang matandang kamag-anak ay hindi lang basta kita. Ito ay simbolo ng kalayaan, simbolo ng dignidad, simbolo ng katotohanan na ang isang matanda ay hindi na kailangang sumasalalay ng buo sa kanilang mga anak. Isipin mo ang isang lola na 70 taong gulang. Ang tanging kita niya ay ang kanyang SSS pensyon, pero sapat ito para sa kanyang gamot, para sa kanyang pagkain, para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag tumaas ang kanyang pensyon, kahit ng 300 o 400 bawat buwan,
iyon ay hindi lang numero para sa kanya. Iyon ay ibig sabihin na hindi na siya kailangang humingi sa kanyang anak para sa extra na gamot. Iyon ay ibig sabihin na mayroon siyang konting ipon para sa emergency. Iyon ay ibig sabihin na may kaunting kalayaan pa siya sa kanyang pagtanda. At para sa mga anak na sumusuporta sa kanilang matandang magulang, ang increase sa pensyon ay nagpapagaan din ng kanilang pasanin. Bawat pisong dumadag sa pensyon ng kanilang magulang ay isang pisong hindi na nila kailangang idagdag. Kaya ang SSS Pension Reform Program, ang Tranche 2, ay hindi lang isang financial transaction. Ito ay isang pagkilala sa dignidad ng mga matatanda. Ito ay isang pahayag ng lipunan. Hindi namin kayo nakalimutan. Alam namin na mas mahal na ang buhay at gagawin naming mas komportable ang inyong katandaan. Iyon ang tunay na kahulugan ng September 2026. Ngayon bilang bonus, gusto kong ibahagi ang dalawa pang programa ng SSS na aktibo ngayon at maaaring hindi mo pa alam. Programa numero 1, ang SSS Microloan Program. Ito ay isang bagong programa ng SSS na inilabas noong unang bahagi ng 2026. Ang microloan ay isang pautang na may mababang interes, 8% per annum o 0.67% bawat buwan lamang, na may term na 15 hanggang 30 araw. Para sa mga pensyonado o miyembro na kailangan ng pera para sa maliliit na gastos, halimbawa para sa gamot, para sa emergency o para sa maikling panahon na pangangailangan, ang microloan ay isang mas murang paraan ng pagpapautang kaysa sa karaniwang salary loan. Para malaman kung kwalipikado ka at kung paano mag-apply, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang sss.gov.ph. Programa numero 2, ang SSS Emergency Loan Program. Ang Emergency Loan Program ay available hanggang December 9, 2026 o hanggang mataas ang Kalamidad Declaration. Ito ay para sa mga miyembro at pensyonado na naapektuhan ng opisyal na idineklara na kalamidad. Kung nakatira ka sa isang lugar na naapektuhan ng bagyo, baha, lindol o iba pang kalamidad, maaari kang maging kwalipikado para sa emergency loan na may mas magaan na kondisyon. Ang parehong programang ito ay aktibo ngayon at ang kaalaman tungkol sa mga ito ay maaaring makatulong sa iyo o sa iyong pamilya sa tamang oras. Okay, ngayon ang pinakapraktikal na bahagi ng video na ito. 3 buwan na lang bago mag-September 2026. Ito ang tamang oras para tiyakin na handa ka para sa Tranche 2 pension increase. Narito ang iyong checklist. Hakbang numero 1, i-check ang iyong ACOP status ngayon. Ito ang pinaka-urgent. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o tawagan ang SSS hotline sa 1455 at tanungin, compliant ba ako sa ASOP? Kung hindi, gawin mo agad. Huwag hintayin ang September. Hakbang numero 2, tiyaking updated ang iyong payment channel. Mag-login sa iyong My SSS account at i-check ang iyong nakataling bank account o e-wallet. Aktibo ba ito? Tama ba ang account number? Kung nagbago ang iyong account, i-update agad sa SSS. Huwag payagan na pumunta ang iyong dagdag sa maling account. Hakbang numero 3, i-verify ang iyong kasalukuyang pension amount. Pumunta sa iyong My SSS account at tingnan ang iyong monthly pension amount. Kunin ang numerong iyon, i-multiply sa 10% at iyon ang iyong inaasahang dagdag sa September 2026. Ito ang magiging basehan mo para malaman kung tama ang matanggap mo. Hakbang numero 4, i-update ang iyong personal na impormasyon kung may mali. Tiyaking tama ang iyong pangalan, address at contact information sa SSS records. Kung may mali, ayusin agad sa SSS branch o online. Hakbang numero 5, bantayan ang iyong account sa September 2026. Kapag dumating na ang September, bantayan ang iyong bank account o e-wallet. Kung mayroon kang My SSS account, i-check ang iyong pension history doon. Dapat ay makita mo ang dagdag sa iyong September payment. Hakbang numero 6, kung walang dumating na dagdag, kumilos agad. Kung dumating na ang September 2026 at wala kang nakitang increase sa iyong pensyon, huwag mag-assume na normal lang iyon. Tawagan agad ang SSS hotline sa 1455 o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at itanong ang tungkol sa iyong Tranche 2 increase. Hakbang numero 7, huwag maniwala sa mga scam. Sa tuwing may malaking anunsyo ang SSS,
lumalabas ang mga manloloko. Huwag ibigay ang iyong SSS number, OTP o bank details sa kahit sino na hindi opisyal na ahente ng SSS. Walang processing fee para sa pension increase. Automatiko itong ilalapat sa iyong account. Bago tayo pumunta sa katapusan ng video na ito, gusto kong sabihin ang isang bagay ng tapat at buong puso. Ang pinakamalaking kalaban ng mga pensyonado pagdating sa mga benepisyo at increase na tulad nito ay hindi ang gobyerno, hindi ang SSS, hindi ang sistema. Ang pinakamalaking kalaban ay ang hindi paghahanda. Ang pag-iisip na automatiko naman iyan, hindi na kailangan pang gawin. O ang pag-iisip na maayos na iyan, hindi kailangang alalahanin. O ang pag-iisip na bukas na lang iyon ayusin. Bago dumating ang September 2026, 3 buwan pa lang. Sa loob ng 3 buwang iyon, may pagkakataon pa tayong ayusin ang lahat ng kailangan. ACOP, Payment Channel, Records Update. Pero kapag dumating na ang September at may problema pala sa iyong account, ang proseso ng pag-aayos ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 buwan pa. Ibig sabihin, maaaring maantala ang iyong increase ng ilang buwan. At sa bawat buwang naantala, pera na hindi pumasok sa iyong kamay. Kaya ang mensahe ay simple, gawin mo ngayon ang dapat gawin. Huwag hintayin ang huling minuto. 3 buwan ay sapat na panahon pero kailangan mong simulan ngayon. Gusto kong tumigil sandali at gusto kong sabihin ang isang bagay sa lahat ng pensyonado na nanonood ngayon. Nagtatrabaho kayo sa loob ng maraming taon, nagbabayad ng kontribusyon, nagtitiis, nagsakripisyo, pinalaki ang inyong mga anak, nagsilbi sa inyong mga employer, nagbayad ng buwis. At ngayon sa inyong katandaan, ang SSS ay nagbabalik ng bahagi ng inyong pinaghirapan. Hindi lahat, ngunit sapat para makatulong. Sapat para magbigay ng kaunting kaginhawaan. Ang Tranche 2, ang 10% increase sa September 2026. Ito ay hindi regalo. Ito ay karapatan ninyo. Ito ay bunga ng inyong mga taon ng kontribusyon. Ito ay ang sistema na gumagana para sa inyo tulad ng dapat nito. Kaya huwag kayong mahiya na i-claim ang benepisyong ito. Huwag kayong mahiya na tiyakin na matatanggap ninyo ang inyong dagdag. Huwag kayong mag-alinlangan na pumunta sa SSS at itanong kung may problema sa inyong account. Ito ay para sa inyo. Kayo ang nagtrabaho para dito. Kayo ang may karapatang ito. Ngayon, isang kahilingan bago tayo magtapos. Isipin mo ang pinakaimportanteng pensyonado sa iyong buhay, ang iyong lolo, ang iyong lola, ang iyong magulang, ang iyong tito o tita o baka ikaw mismo. Ang impormasyong ito tungkol sa Tranche 2, sa mga kondisyon at sa checklist ay maaaring magbago ng kanilang September. Maaaring maiwasan ang delay sa kanilang increase. Maaaring makapagbigay ng daan-daang piso na dagdag sa tamang oras. Pero malalaman lang nila ito kung ipinabahagi mo. I-share mo ang video na ito sa Facebook, sa Viber group ng pamilya, sa WhatsApp. Ipadala bilang mensahe sa isang pensyonado sa iyong buhay. Isang share, isang simpleng aksyon ay maaaring katumbas ng daan-daang pisong dagdag para sa isang pensyonado na naghihintay. Gawin mo yun ngayon para sa kanila dahil iyon ang tunay na pagmamahal. At para sa lahat ng nanonood, ang SSS Pension Reform Program ay hindi magtatapos sa Tranche 2. Darating pa ang Tranche 3 sa September 2027. At bukod pa doon, patuloy na magkakaroon ng mga bagong anunsyo, bagong programa at bagong patakaran mula sa SSS na direktang nakakaapekto sa inyong pensyon at sa inyong mga benepisyo. At sa bawat pagbabagong iyon, gusto mo bang maging una ang makaalam o gusto mong malaman mo lang kapag huli ka na? Yun ang pagpili. At kung gusto mong laging maging una, kung gusto mong laging handa, kung gusto mong hindi kailanman mapalampas ang mga update na maaaring magkahalaga ng libu-libong piso para sa iyo at sa iyong pamilya, ang kailangan mo lang ay isubscribe sa channel na ito. I-click ang subscribe button ngayon. I-click ang bell para sa lahat ng notification. Para sa tuwing mag-a-upload kami ng bagong video, ikaw ang magiging una, hindi huhuli, hindi makakamiss, dahil ang susunod naming video baka tungkol na sa Tranche 3 o baka may bagong programa ang SSS na dapat mong malaman o baka may bagong requirement na may deadline. And kung bigsi pa nakasubscribe, baka si po malalaman sa tamang oras.
Ang channel na ito ay para sa mga pensyonado at sa kanilang mga pamilya. Mga taong sineseryoso ang kanilang SSS at ang kanilang kinabukasan. Mga taong hindi nagpapaloko. Mga taong gustong laging may tamang impormasyon. Ikaw yon, alam ko. Kaya isubscribe na ngayon at i-comment mo sa ibaba ang salitang Tranche 2 para malaman naming naabutan kita ng mensahe ngayon. At kung may tanong ka tungkol sa iyong SSS pension o sa September 2026 increase, i-comment mo rin. Binabasa namin ang lahat at tutulungan namin kayong mahanap ang tamang sagot. Salamat sa inyong panunood. Ingat kayo lagi. At sa lahat ng pensyonado, handa na kayong salubungin ang September 2026. Darating ang inyong dagdag. Nararapat kayo sa bawat sentimo nito sa susunod. Paalam.